Nagkasagutan po naman sina Pangulong Noynoy Aquino at Chinese Premier Li Keqiang sa pulong ng ASEAN at China dahil sa girian ng Pilipinas at ng China sa West Philippine Sea. Pero ayon sa Pangulo, mas mabuti raw na magkasagutan kaysa magdedmahan. At live mula sa ASEAN Summit sa Brunei, nandun po nagpapatrol si Linda Humilla. Matindi ba ang naging sagutan, Linda, ni Pangulong Noynoy at ni Chinese Premier? Mild lang, Ted, pero mabigat dahil hindi lang simpleng sagutan ang nangyari, kundi paligsahan pa sa pagbanggit ng mga kasabihan ng Chinese philosopher na si Confucius ang naganap sa pagitan ni Pangulong Aquino at Chinese Premier Li Keqiang. Kaya naman biro ng isang opisyal na nanood sa mga pulong, it's very confusing. Sa pulong ng ASEAN at China kahapon, iginiit ni Chinese Premier Li Keqiang na kapayapaan at kaayusan ang hangad nila sa South China Sea. Pero dahil matagal nang nagigirian ang Pilipinas at China dahil sa pag-okupa ng China sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal, hindi raw nakapagpigil si Pangulong Aquino na sumagot. Ganda pakinggan. So sinagot ko na, kailangan yung kay Confucius. Pero basically, parang actions speak louder than words. Pero mas maganda yung pagkasabi ni Confucius. Ang tinutukoy ng Pangulo, ang kasabihan ng Chinese philosopher na si Confucius na ang mas magaling na tao ay mapagkumbaba sa kanyang pananalita pero magaling sa gawa. Ayon sa ilang opisyal na dumalo sa pulong, hindi rin naman nagpatalo si Li at sumagot din gamit ang isa pang kasabihan ni Confucius. Gayunpaman may nakikitang positibo ang Pangulo sa pagtatagpo nila ng Chinese leader. Karoon kami ng parang dialogue in passing with the Premier. And it's a lot better, no? Kaysa nag-iiwasan kami. No? Dito in fairness to him, no? Kasi pagpasok niya, may holding room, all of us are waiting for whoever the dialogue partner is. So pagdating niya, kinamayan naman ako. No? At parang kung tutusin, tapos he said his piece, I said my piece. Taliwas ito sa nangyari sa APEC Summit sa Bali kung saan ayon sa isang source, ilang beses na nagdedmahan sina Pangulong Aquino at Chinese President Xi Jinping naman. Pansin pa ni Pinoy, mas mababa na rin ang pananalita ng China ngayon kapag pinag-uusapan ang tensyon sa South China Sea. Katunayan sa joint statement ng ASEAN at China, kinatigan ng China ang mapayapang paglutas sa problema ayon sa international law at 2002 Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. Samantala, Ted, sinuportahan naman ng Amerika ang posisyon ng Pilipinas na pabilisin na ang pagbalangkas ng Code of Conduct sa South China Sea para mapakalma ang sitwasyon doon. At ngayong gabi, formal nang nagtapos ang 23rd ASEAN Summit dito sa Brunei at sabi nga ng mga ASEAN leaders, see you next year in Myanmar. Ted? Linda, habang nagkakaroon ng mild na sagutan ng dalawang leader ng bansa, ano ang reaksyon ng isa pang umaangkin sa mga islang ito na Vietnam? Alam mo, Ted, ang maganda dito sa ASEAN Summit na ito, lahat sila nagkakasundo na bago pa man makakuha ng formal o pangmatagalang solusyon dito sa agawan ng teritoryo sa South China Sea, ay buuhin na yung sinasabing Code of Conduct. Dahil sa tingin nila ito yung unang hakbang para mapakalma ang sitwasyon sa South China Sea. So lahat sila nagkakasundo sa puntong yun. Siguro hindi lang sila nagkakasundo kung alin ang mas magandang kasabihan ni Confucius. Ted? Mula sa Brunei, Darussalam, nagpapatrol, Linda Humilla. Salamat, Linda.